Ayan. Kainin mo yan! Bastos ka! Walang hiya kang babae! Tara. Ma? Ma? Anak! Oh, mabuti naman dinalaw niyong mama. Magandang araw po. Kamusta yung apo ko, anak? Sam? Hi! Ma! Makikiusap sana ako na kung pwede, dito muna kami titira. Kasi naghahanap ako ng matutuluyan namin eh. Dito kasi nakadestino yung trabaho ko. Kailan ba, ma? Ganun ba? Eh, wala namang problema sa akin yun. Paano ko ba kayo hihindihan ng apo ko? Oh, sige na. Pasok kayo. Lilinisin ko lang yung kwarto, ha? Pasok lang. Thank you, ma. Sandali lang. Sigurado ka ba na dito tayo tutuloy kay mama mo? Oo naman. Bakit? May problema ba? Eh, mukhang hanggang ngayon hindi pa rin niya ako tanggap eh. Ano ka ba? Matagal na panahon na yun. At saka, may apo na si mama sa atin. Huwag kang mag-isip-isip ng kung ano-ano. Tagal na yun. Tara na, pasok na tayo. Ma, magandang umaga po. Nakapagluto na po ako ng almusal. Kain na po kayo. Nasaan ang anak ko? Si Glenn po. Maaga po siyang umalis. Talagang maagang pumapasok si Glenn para makaiwas po sa traffic. Ay, nako. Kawawa naman pala yung anak ko. Mag-isang nagtatrabaho. For sure, late nang umuwi yun. Simula po kasi nung nagkaanak kami, pinatigil niya na po ako sa pagtatrabaho. Ayaw niya po kasing iasa sa yaya yung pagbabantay kay Sab. Paano ba naman kasi? Kung nakapangasawa lang sana ng mayaman ng anak ko, eh di sana hindi na siya nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Nagsusumikap naman po kami para sa pamilya namin, May. Nagsusumikap yung anak ko, hindi ikaw. At total, andito ka lang naman sa poder ko. Magtulong ka rin dito sa bahay. Maglinis ka para may silbi ka naman dito. Hindi yung cellphone ka lang dyan ng cellphone. Ano ba yan? May kachat kang lalaki, no? Mahal ako. Wala po. Hindi ko po yun magagawa kay Glenn. Mahal na mahal ko po yung anak mo. Nako, kitang-kita ko, may kachat kang lalaki. Ako, Angela, mamaya. Hindi anak ni Glenn si Sab, ha? Pinaako mo lang sa kanya para pakasalan kanya? Ma, grabe naman po kayo magsalita. Bakit? Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Mare, sino yung bagong babae? Bagong katulong mo? Mukhang katulong, no? Pero hindi. Kasawa yan ng anak ko. Naku, Mare, sorry. Eh, dito pala sila ngayon nakatira. Okay lang. Mukhang katulong naman talaga eh. Tsaka oo, dito kasi nakadestino si Glenn, kaya nakiusap kung pwede dito daw muna manirahan kasama yung pamilya niya. Eh, napakasipag din naman pala ng anak mo, Mare, ano? Aba, syempre, masipag yung si Glenn. Yun nga lang eh. Kung sana, napangasawa niya lang yung kababatan niyang si Teresa, mayaman yun. Eh di sana hindi na yung nagdodoble kayo. Eh, bakit naman? Eh, mukhang mabait naman ata yung manugang mo. Ewan ko dyan. Cellphone lang ng cellphone. Chat ng chat. Duda nga ako dyan eh. Baka may lalaki. Tapos, yung anak niya si Sab, eh hindi anak ng anak ko. Eh, grabe ka naman, Mare, makapagsalita. Parang hindi ka ba kinikilabutan? Naku, hindi naman ata magagawa ng babae yan. Eh, mukhang mabait naman. At saka, Mare, grabe ka naman makapagsalita. Pati ako mong inosente, dadamay mo pa. Eh bakit? Yun yung kutob ko eh. Malakas yung kutob ko. Hindi ko apo yung si Sab. Ay, naku, alam mo, magkape ka na lang dyan. Parang kabahan ka din sa mga pinagsasabi mo. Oh, anak!
nag-aasikaso nito? Saan yung magaling mong asawa? Si Angela, ma. Umalis saglit. Pumunta sa mga kaklase niya nung college. So, naglalakwatsa pala siya. Mamaya, baka nang lalaki na rin yun. Ma naman, ano ba yung pinagsasabi mo? Paano ba naman kasi tuwing nandito siya? Panay text, panay chat, cellphone ng cellphone. Baka may lalaki na yun. Ma naman, hindi po yan magagawa ng asawa ko. Ay nako, huwag kang papakasiguro. Ma! Ano kung pinagsasabi niyo sa anak niyo? Umalis po ako para kunin tong DNA test result. At 99.9% na nagsasabi na anak ni Glenn si Sab. So nag-effort ka pa para sa DNA test na to? Ano naman ngayon? Alam ko naman na hindi niyo ako tanggap eh. Pero yung idama yung bata, idama yung inosenteng bata, ma. Pinagsasabi niyo pa sa ibang tao. Rinig na rinig ko, ma. Kaya kumuha na ako ng magpapatunay. Mali yung pinagkakalat yung chismis. So kinakalaban mo pa ako, ha? Ito? Yung DNA test na to? Ayan! Kainin mo yan! Bastos ka! Walang yakang babae! Ma, tama na po. Tama na. Hindi ko po ayan na saktan mo yung pamilya ko. Lalo na po yung asawa ko, ma. Kung di niyo po kayang tatuin ganito yung asawa ko, ma, aalis na po kami dito. Maraming salamat po sa mga araw na pinatuloy niyo kami rito. Anak, hindi ko naman kayo pinapaalis eh. Ma, okay lang po. Kami na po yung kusang aalis. Kung di niyo po kayang tanggapin at respetuhin yung asawa ko, aalis na po kami. Tara na, mahal. Kunin natin si Sab. Matuto tayong tanggapin at respetuhin ang pinili at desisyon ng ating mga anak dahil lahat ng oras ay tama at alam natin ang makakabuti at hindi makakabuti para sa ating mga anak.